keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig, Luzon, Visayas, Mindanao, kamusta na po tayong lahat? Ngayon pong happy Thursday afternoon. Malapit na mamaalam ang buwan ng Enero, ano? Ang bilis. Enero na tayo. Ika-29 na po tayo sa buwan ng Enero. It's January 29, 2026 mga kaibigan. Muli po, samahan niyo pa rin po niyo lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon, tuloy-tuloy na public service. Bigyang daan po natin at tayo po ay may paanyaya muna, no? Siguro mahalaga to, magpaanyaya muna po tayo. Tayo po'y mag-aanyaya sa lahat po ng ating mga blood donor. Baka marami po kayo dun sa mga lugar na amin po pagdarausan ng bloodletting. No, kailangan po namin ng dugo eh. Dami po nangangailangan ng dugo ngayon. But anyway, tayo nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner hospitals sapagkat talaga namang all out naman sila sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng dugo. Again, tayo po'y nagtataguyod ng mga bloodletting activity para nang sa ganun, makaipon po tayo ng maraming dugo na ating pong libreng na ipamamahagi sa mga nangangailangan. Libre po yan, walang bayad.
Kaya ang ating pong isa sa mga advocacy po talaga ng Operation Tulong na ay magsagawa ng mga bloodletting activity. Kaya meron po tayong MBD team na pinangunahan ng ating mga masisipag na mga team leaders, Sir Noli Onchenko, Sir Steve Vasquez, Sir Joy Velasco, and the whole team of MBD Operation Tulong. Yan, nandiyan si Nalibay, si Liberty Mariluces, si Professor Sally Tumambing, and lahat ng mga couple natin, sisipag. So anyway, isa po yan sa ating pong sinisikap na matugunan, yung pong mga lumalapit na nangangailangan po ng dugo. Kaya tayo din ay nagpapasalamat sa ating pong partner hospital dyan po sa lalawigan ng Pampanga. Naku, napakababait na mga ito eh. Ang kanilang blood bank ng Jose Bilingad Memorial Medical Center dyan po sa San Fernando, Pampanga. Thank you very much. Dahil pag wala tayong dugo dito sa Metro Manila, tayo po ay nakakaabot ng Pampanga para po makapagbigay ng dugo sa mga lumalapit. Marami po may sakit na nangangailangan po niyan. Anyway, so meron po tayong bloodletting activity kasama po syempre ang DZRH Operation Tulong sa pamagitan ng ating mga partners. Ayan, pangunahan po ng ating MBD team this coming February 6 po. Next week po yan, Friday. Araw po ng Biyernes. Baka meron tayong mga blood donor sa vicinity po ng Rizal National Science High School, Barangay Batingan, Binangonan, Rizal. So meron po tayong bloodletting ng February 6, Friday. Diyan po sa Rizal National Science High School, Barangay Batingan, Binangonan, Rizal. Marami tayong mga blood donor dyan eh. So ang ating partner hospital po dyan, ang Tondo Medical Center. Kaya samantalahin po ninyo mga blood donor, no? Yan po ay unang-una, maganda sa kalusugan. Pangalawa, tayo po ay nakapagdudugtong ng buhay sa inyo pong na-idodonate na dugo. Isang bag ng dugo equivalent sa 3 taong na inyo pong natutulungan, nadudugtungan ng buhay. So yan po yun. Yan po ay February 6. And then of course, the following day, Saturday, February 7. Ayan na po, Naik po, no? Yung isa Rizal. Yung isa po ay sa Naik, Cavite. Diyan po sa may 3P8 Automotive Care Services. Ang ating partner hospital dyan, ang Our Lady of Lourdes Hospital. Ay napakabait din. Ano? To ating mga partner hospital na mga binabanggit natin. Ayan, kahit na talaga naman. Oo, nagkikrisis sa dugo pero ginagawa lahat ng paraan para nang sa ganun ay makapagbigay po sa mga nangangailangan. So yan po yun. Naik sa 3P8 Automotive Care Services partner hospital po natin, Our Lady of Lourdes, dyan po sa Naik, Cavite. So yan po, mga malalapit po dyan sa lugar na binabanggit natin. Pwede po kayong dumalo, umattend sa bloodletting na pangungunahan po ng DZRH Operation Tulong at syempre ng mga organizer. Makakausap natin, makakwentuhan natin yung mga organizer. Mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Sa oras na 13 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon, tayo po yung makipagkwentuhan muna sa ilang mga kababayan natin nasa mga lansangan sa pamagitan po ng ating team Operation Tulong. Ang Operation Tulong po ay bumababa ulit ayan, sa mga kalsada, sa mga barangay, para nang sa ganun ay ating pong daupang palad ang ating pong mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga manggagawa. Ang ating team Operation Tulong sa pamagitan ni Aiza Gabriel, alamin natin sa ang parte ng Malabon naroroon ngayon. At mukhang kasama ang ating execom kasama ang execom natin, si Ka Federico Manalili. Aiza, magandang hapon sa inyo. Good afternoon. Wala yatang signal. Ayan, sige. Naputol yung signal ni Aiza, So balikan natin si Aiza Gabriel at ating pong bigyang daan. Tayo po makipagdaupang palad sa ating mga kababayan sa pamagitan po ng Public Service Hour ay ating pong marinig ang buhay-buhay ngayong pasok ng year 2026, lalong-lalo na papasok na po yung Pumefeb Ibig Month buwan ng pag-ibig. Uy, mamaya meron pong nakapulot po ng wallet. Baka nawawalan kayo ng wallet. Mamaya pakinggan po ninyo. Meron pong Good Samaritan na nagbalik po dito ng kulay brown na wallet. So, meron pong, tama ba? May cash na laman.
Ayan, so may mga ID. So mamaya po ay ating bigyang daan yung panawagan na yan. Anyway, balikan natin si Aiza Gabriel. Aiza, magandang hapon sa inyo dyan. Good afternoon. Aba, nawawala yung signal ni Aiza. Okay, saglit lang. Napuputol yung kanilang signal. At tayo po ay sandali lang ha, babalikan lang natin at magbigay lang tayo ng ilang hanap buhay. 15 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Number 1. Para di madaling masira ang ngipin ng Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice Jazz, EJ and Tatsi. Uwi akong nakangiti. Alam kong may sasalubong sa akin at makikinig. Makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 18 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Balikan natin ang ating team operation tulong mula sa Malabon City. Saang parte ng Malabon naroon ngayon ang ating team? Aiza Gabriel, magandang hapon sa inyo dyan, Aiza. Yes, Miss May, magandang hapon. Tama ka dyan. Nandito naman tayo ngayong hapon sa Malabon City para naman kumustahin ang ating mga nagwagwapuhang kuyang tricycle driver. Dahil sa pang-araw-araw na buhay, may kanya-kanya rin silang kwento ng pamamasada. Ayan, pwede po ba tayong magpakilala mga kuya? Ako si Gilberto Jimenez ng Santa Clara, Toda. Ilang taon na po kayong namamasada, kuya? Siguro nasa 20s, magit na. Sige kayo po, kuya. Ako po si Irvin Torreos sa Santa Clara, Toda. Ilang taon na po kayo namamasada? 13 years na po. 2 dekada na, matagal-tagal na rin. Kuya, kayo po? Si Jerry Jimenez ng Santa Clara, Toda. 9 years na po ako namamasada. 9 years. At kayo naman po? Ako po si Ryan Mateo ng Santa Clara, Toda po. 15 years na po namamasada dito. Kuya, ano po? Kuya Ryan Mateo. Kuya Ryan. Ayan, mga kuya, kumusta po ba ang pamamasada natin ngayong araw? Maganda ba ang ratsyada ng ating tricycle? Ngayon, okay. Medyo magandang kita. Pero siyempre, minsan merong samba, may malas ng konti. Yun lang. Parang parang normal lang nakita. Hindi bababa sa 800. Yan. Wala. Minsan may kita, minsan wala.
Kuya Edwin, tama po. Oo, Ayan, Kuya ganun din yung sinabi niya, ganun din yung... Pero Kuya Edwin, yun bang kinikita niyo sa pang-araw-araw? Sumasapat naman ba? So, minsan sumasapat, pagka maraming gastusin sa mga eskwelahan, minsan kinakapos. Paano po yung nagiging diskarte nun? Kunwari, katulad nga po na nabanggit nyo kanina, yung anak ninyo, minsan kailangan ng panggasto sa eskwelahan. Paano po natin nadidiskartehan yan? Ano na lang, konting ano na lang, pagtitipid sa, sa gastusin para magkasya lahat yung gastusin kasama na yung mga gastusin sa eskwela. Konting tipid lang para maka-ahon ng konti. Kumbaga, higpit sinturon muna, yan. JJR, kayo naman po, paano yung nagiging diskarte ninyo kapag kumukuha kayo ng pasahero? Ano lang, tamang sila lang po dito, ma'am. Abang-abang lang po kami ng mga pasahero. At saka konting siga lang po. Kahit pa paano nakakaraos po. Ayun. Sige po. Disney, meron po ba kayong mga katanungan sa ating mga nagwagwapuhang kuya ngayong araw? Aba, syempre naman, nagugwapuhan yung mga yan, naghahanap buhay. Kaya nga tayo ay nasa kalsada ngayon para mangumusta ang pasok ng year 2026 sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa katulad nila, na talaga namang araw-araw ay nasa kalsada, di ba? So, una-una, sabi nga natin, pag pinag-uusapan presyo ng mga bilihin, sila ba'y nagre-react, hindi lang mga nanay? sa kanila nanggagaling ang panggastos di ba? Opo. Kayo daw kuya, yung misis nyo ba paano yung nagiging diskarte lalo kapag tumataas ang presyo ng bilihin? Ano po ba nagiging reaction ni misis? Minsan talaga hindi umaabot. Mahirap talaga. Lalo na yung bilihin, number one nun. Nagbabago yung presyo. Tumataas pa lalo. Kaya minsan bibili na lang kami ng luto para medyo maalis ng konti sa mga pamamalengke, makatipid ng konti sa mga pambili. Ganun na lang po diskarte yung ginagawa namin. Ano naman po ang nasasabi ni ate kapag kunwari ganyan na medyo short ang kita? Anong lambing sa'yo ni ate? Ano na naman, naintindihan naman niya minsan, talagang mahirap talaga. Minsan mahirap talaga ang buhay ngayon sa pamamasada dahil mga tao ngayon walang budget, walang yung ganun lang, nagkakaintindihan naman. Minsan, hindi rin nagkakaintindihan, pero nakaintindihan din. Ayun, kumbaga nagagawa sa mabuting usapan. Yan. Oo, dapat hindi mainit ang ulo. Pag mainit ang ulo, tama ba? Tanong mo nga sa mga tatay natin dyan, pagka mainit ang ulo ni Mrs., nasabay ba sila? So, kung ba mainit ang ulo ni Mrs., nasabay kayo? Di naman. Ano lang, yung konting paliwanag, ba't ito yung kita namin, papaliwanag naman na maayos sa asawa ko na kasi bisa matumal, di natin malaman kung anong ng panahon na medyo balakas, panahon na mahina. Kaya konting paliwanag pa kay Mrs. para di magalit. Nakukuha ba naman sa paliwanag para hindi magalit? Nakukuha sa paliwanag? Nakukuha sa paliwanag? Kunting paliwanag, kunting lambing lang para di mainis. Paano yung lambing? Ano lang? Ayan. Kailangan habang nagsisiesta sila, mapasaya natin sila ngayon. Kaya konting tanong na. Oo nga. But anyway, so doon sa kanila, pagka halimbawa kulang talaga, matumal ang pasahero. Nangyayari ba yon? At saka pagka ganun, anong ginagawa ninyong diskarte? Oo. Pag po kulang yung dumadating, paano po yung pasahero? Pag kulang po yung nagiging dating sa atin, yan. Oo, ng mga pasahero. Normal na medyo maghanap yung asawa, kaya lang, siyempre, sabi niya, konting paliwanag, hindi. Intindihin niya naman yung yung pagod ng asawa nila. Sir, paano kapag namamasada kayo? Siyempre, di ba, minsan, medyo matumal nga yung dating ng mga pasahero natin. Anong diskarte? Minsan pa, umipick up kayo ng mga pasahero, ganyan, umiikot din kayo.
kung kailangan maglagari, kung yun ang ibig mo sabihin. Lagari talaga. Pero, pagtakbo mo, pag may nakita kang pumapara, tigilan mo, ganyan, konting diskarte rin. Oo. Dampot hanggat may dama dadampot. Oo. Pero Isa, walang walang sobrang singil walang sobrang taas singil walang sobrang taas singil. Walang kontrata o may kontrata? Yung singilan namin, normal lang. Normal lang. Ang hindi normal yung pasang gasolina. Ayun, lumabas din ang problema, no? Ang hindi normal, ang taas-taas ng gasolina. Tama ba, kuya? Oo, kasi ang pasahe namin, fix lang eh. Mm-hmm. Kung ba hanggang minimum lang kami. Magkano po ba ang minimum natin? Ang minimum namin 30, ganyan. Pero pag meron naman samba, malayo, medyo nagdadagdag kami. Pumapayag ang pasahero. Oo naman, pumapayag naman, kasi alam naman nila naiintindihan din naman nila yung... At saka di po ba may tinatawag na pag special, talaga babayaran yung special, Ibig sabihin nun, walang sakay kundi isang pasahero lang o kaya sila lang, no? Oo, ganun na. Ayun. Tama ho yun. Ay, ang bait naman. Sa inyo pong alam natin na mahirap ang buhay. Pero may mga pagkakataon ba paano kayo nakakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa inyong mga pasahero? Mayroon bang pagkakataon na kayo ay nagkakawang-gawa din sa kanila? Like for example, merong kailangang tulong sa inyo? Ako, madalas mangyari sa akin, lalo na yung mga disabled o kaya yung PWD, matanda na, senior na masyado. Naintindihan ko pagka sinabi niyang ganito lang kaya kong ibayad Okay lang. Sa mayatid kita. Lalo na kung disabled o kaya matanda na masyado. Yun lang naman ang naitutulong ko sa paserong yung kapos-kapos na rin. Ay, mabuti naman. Naku, maraming salamat po kuya, at ganun kayo ka supportive o kaya tumutulong lalong-lalo na sa mga senior. Napakahalaga po nun Pagpatuloy niyo po 'yun. Dahil diyan, Iza, nakausap naman natin yung 4? Di pa? Apat. Kasi kanina, Miss May, kanina itong kuya natin na to, pagbalik nila ng biyahe nila, upo kaagad dito nung nakita nila tayo. Yan. Kaya naman, para matagdagan naman ng kahit pa paano ngiti ang kanilang labi, ay magbibigay tayo ng kaunting pamerienda. Yun palakpakan sa merienda sige, labas mo na yung merienda nila. Tapos, merienda yan. Cameraman ay may pajabi ka ngayon Oy, nakatalikod si Mike, nakatalikod. Kuya Mike, direct ka raw sa camera, gusto kong makita. Nakatalikod sa camera. Yun naka-DZRH Ayan po. Ayan, sana ay mag-enjoy sila sa kanilang At syempre, ilabas mo na yung ating munting handog sa kanila, pandagdag sa kanilang pang-araw, sa araw ng kanilang mga pagkain. O, diba? Yan, syempre, hindi naman matatapos dyan ang lahat. Konting dagdag lang habang nasa biyahe, pampagising ang ating mga grocery package, na sana po sa likod si Mike, ayan. Ayan, okay. Ano sabihin, kuya? Maraming salamat sa pagmerienda po natin sa Jollibee at sa Pure Gold. Alam po Sana sponsor ka ng Pure Gold. Nagkilang ang Delta na maging sponsor na natin sila sa mga susunod na biyahe. Kayo kuya, ano po nga gusto niyong sabihin? Ay, naku, thank you. Malaking bagay itong ibinigay niyo sa amin na grocery, lalo na itong merienda. Malaking tulong na sa amin to. Maraming salamat to. Ayan, saya nita. Saya nita. Diba, Miss May, itong mga kuya natin na to, kanina habang nakikipagkwentuhan tayo, mararamdaman at malalaman mo na hindi lang din talaga basta-basta yung nagiging biyahe ng ating mga kababayan, lalo na ng mga tricycle driver natin. Yes. At sana, katulad nga rin ng panawagan nila, ano po ba ang gusto ninyong iparating na lang sa gobyerno? Katulad Bilang, kanina nabanggit na natin, sabi niya, yung gasolina.
presyo ng gasolina. Yan, baka mo may gusto kayong... Yun nga, ang gusto ko sana sabihin, ma-regular na yung presyo ng gasolina. Kasi pag medyo tumataas, siyempre kahit di namin makukuha sa pasahero yun, magtsatsaga na lang, doble sipag na lang. Pero kailangan talaga yung normalize na yung presyo ng gasolina. Pat hindi taas baba, tataas mataas, bababa maliit, ano? Di po ba? Oo, Okay. Sige po, Iza. Malampaya ba yun? Sana naman, may katulad ng... Ginagawa na raw Ginagawa na raw ba? Yun ba ang dinig sa balita? Kung ano man yung balita na yan, sana'y magkatotoo na nga. At katulad ng araw-araw na diskarte, sabi nga, basta may tiyaga, may nilaga. At basta, tawag dito, biyahe lang ng biyahe. Katulad nga ng sinabi ni Kuya kanina, lagaring biyahe. Makakaraos sa pang-araw-araw na Ingat buhay. lang ha. Ingat lang ha. Laban lang. Oo, laban lang. Oo, pero ano ha? Yung bawal na kalsada, wag daanan ha. O di ba? Wag dadaan sa bawal para hindi mabawasan ng ano. Para hindi mabawasan ng kita pag na-penalty kayo, sige kayo. Sige. Okay, maraming salamat. Masaya ba silang lahat, Iza? Thank you. Ano kayo? Masaya. Ayan. Siyempre maraming salamat sa Operation Tulong, Iza. Yan ay sa pamamagitan ng Operation Tulong. Yes, totoo yan. Maraming salamat po sa ating mga tao sa likod ng ating pamigay ngayon. Una na dyan ang ating kasamahan sa DZRH Operation Tulong. Ayan, si Kuya Eddie ng Palad. Operation Tulong. Kay Eddie Palad, ang team leader ng Operation Tulong Matatag. Matatag, Miss May. Yan, Kuya Eddie. At syempre, ang ating poging-poging cameraman at driver ngayong araw, nice lumaban. Ito pa rin po, si Iza Gabriel. Hoy, isang bagsak dyan. Isang bagsak sa kanila ng DZRH Operation Tulong. Alam nila yan naririnig ko kanina Ano daw po ang bansag? Hindi, isang bagsak ng maraming salamat sa Operation Tulong. Isang bagsak daw po ng maraming salamat DZRH Operation Tulong. 1, 2, 3! DZRH! Wala yung Operation Tulong. Sige na, paalam ka na. At tingin ko excited na silang mamasada, Miss May, at kainin ang kanilang merienda. Mula rito sa Malabon, ito pa rin po si Iza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan maraming salamat. Team Operation Tulong, Iza Gabriel. At syempre si Mike Lumaban. Thank you. At ka Eddie Palay. Kaya makita nyo ang ating mga team talagang bababa po yan sa ating mga kababayan para pandagdag ng pagkain sa of course sa pagkainan. Konting dagdag. Alam natin kahirap ng buhay. Kaya maraming salamat sa ating mga boss sa MBC sa MBC Manila Broadcasting Company. First Attorney Reggie Ularbal. Maraming salamat dahil tayo po'y bumababa ngayon sa ating mga tsuper. Una, mga tsuper ng taxi. Tapos ngayon, mga tricycle driver. Ayan, malaman nyo sino yung mga susunod. Diba? Ayan, of course, maraming salamat sa DZRH Operation Tulong. Sa dali lamang po, 34 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Ang
Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen. I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones, Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Dairy Blues. Amoy kala, amoy good vibes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 43 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon at sa bahaging ito ng ating programa, balikan natin ang ating mga partner, no? Of course, unahin muna natin si James Maldonado sapagkat nagkaroon po ng okasyon ang Philippine Shuttle Buses, ano? Ito po yung asosasyon ng mga shuttle buses. Alamin natin. James Maldonado, ang ating team operation tulong. James, magandang hapon. Ma'am, isang magandang hapon at isinagawa nga kagabi, no? Itong induction of new members and officers ng Philippine Shuttle Bus Operators Association, na kung saan ay nagtalaga ng mga bagong mga opisyalis at mga membro itong nasabing mga samahan. Alam mo ma'am, may talaga namang yan din ay sinuportahan ni Senator Ping Lacson at ni LTFRB chairman upang bigyan niya din ng pansin itong mga papel na ginagampanan ng Shuttle Association or Shuttle Operators Association, na kung saan naglalayon ma'am, no, na magbigay pa ng dagdag trabaho sa ating mga kababayan, particularly no itong samahan na aking natunghayan diyan sa area ng Calabarzon. Kasi kung tutusin mo ma'am, talaga namang napakalaki din no ng kontribusyon nitong samahang ito ng mga shuttle operators, particularly dito sa area ng Calabarzon, na kung saan sila ay nagbibigay ng serbisyo sa napakaraming mga kumpanya na merong 2022 companies, na kung saan ay sila ang nagbibigay ng shuttle services sa mga empleyado nito. Pakikita mo ma'am dyan sa ating ipinakita dyan na malaki ang nagiging kontribusyon nito, lalong-lalo na sa mga kababayan nating nasa liblib na lugar at mga barangay na kung saan ay sila ay mga pangunahing kinukuha ng mga kumpanyang ito upang maging kanilang mga empleyado, at the same time ay may mga package na inilalatag itong mga kumpanyang ito katuwang itong mga shuttle services na mga provider. Kaya dito malaking bagay itong naging pagtitipon na ito upang may mailatag yung mga karambatang mga hakbang
para sa kanilang mga permits or operational procedure na kinakailangan gawin, na ito ay nabigyang pandinig, no, ni LTFRB Chief Vigor Mendoza June the 3rd, upang ito ay malapatan niya ng solusyon kung ano ba yung mga karapatang pang mga hakbang na kinakailangan gawin in terms of documentation and permits, at ito ay magkaroon nga ng maayos na sistema para sa kanila. Siguro Mami, para mas lalo pa nating maging detalyado itong ating pag-uusap, siguro ay mas marinig na natin mismo sa chairman nila, Chairman Arpel Joseph Austria ng PSBOA, para mas maididali pa itong naging nangyaring kaganapan kagabi mula dyan sa Muntinlupa City. Okay, standby ka lang. James Maldonado, ating Team Operation Tulong. Magandang hapon. Welcome back, Sir Arpel Joseph Austria. And of course, at the same time, siya din ng past President Rotary Club of Muntinlupa Central na ating laging partner. Sir Joseph, good afternoon. Yes, good afternoon May, at good afternoon din sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa. Of course, siyempre dun sa ating mga membro ng Philippine Shuttle Bus Operator Association na nakikinig sa iyo ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo, as partner, Sir Joseph, unang-una, congratulations sa inyong lahat, ano? At syempre siguro sa pamamagitan ng ninyo maisulong yung mga pangunahin ding mga magbibigay, no? Sabi niyo nga, backbone. Ang shuttle service ay backbone din po, ano, sa ating lipunan. Kumusta po yung after niyan, anong mga susunod na hakbang ng PSBOA? Yes, tulad po ng ating inaasahan, siyempre tayo naman po ay talagang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang mas mapabuti pa ang serbisyo publiko tulad naming mga shuttle bus operator, dahil ito pong aming pinaglilingkurang mga kumpanya ay bisita o investor ng Pilipinas, at aming pong gagampanan yung pagbibigay ng free shuttle service sa kanilang mga empleyado, dahil ito po ay isang benepisyo ng kanilang mga kumpanya para sa ating manggagawang Pilipino, upang yung pag-uwi at pagpasok ay hindi na nila po problemahin. Dangan lamang po, at kaya nga po kami ay lumapit sa mga ahensya ng gobyerno na mabigyan din ng kumbaga yung proseso ng padaliin yung proseso ng mga shuttle bus operator, para hindi po kami nagkakaroon ng problema sa kalsada, at para din po hindi matawag ang iba naming mga units o mga kasamahan na kolorum sa kalsada. Kasi pag sinabi mo the backbone of business growth, no, Sir Joseph, napaka laki ng importansya niyan, 'di ba? Lalong-lalo na sa pagdating sa serbisyo sa ating mga kababayan. So, doon po sa mga naisin ninyo, no, lalong-lalo na, at nakasama niyo naman ang tama po ba ang LTFRB? So, ano ang nagkaroon ba ng mga pag-uusap, at ano ang kanila namang tugon doon sa inyo pong sa inyo pong mga hinihiling? Actually po, prior dito sa induction na to, ay nagkaroon naman kami ng pag-uusap doon sa office ni Chairman. At siya naman ay dahil kauupo lang niya last year ng November, ay talaga namang willing siyang suportahan at ayusin yung sistema. Kaya lang talagang nang pumunta kami sa opisina niya, nakita naman namin kung gaano karami ang tambak na folder. Actually, pag pumapasok ka doon sa ibang opisina, kailangan mong humakbang ng malaki, kasi ang lahat ng flooring halos daanan mo ay puro folder, dahil minabuti ng ating chairman Attorney Vigor Mendoza na gusto talaga niyang tapusin actually nung last December, para sana sa pamasko niya sa lahat ng mga, hindi lang po para sa mga shuttle, para sa iba-ibang classification din po ng transportasyon sa bansa. Gusto niya talagang yung backlog matapos. Kaya lang talagang hindi enough yung time. Kaya naiintindihan naman po natin yon, at least ngayon po ay umuusad ang proseso, at marunong makinig ang ating chairman sa mga suggestion o yung aming mga rekomendasyon, dahil
ang transportasyon po kasi ay iba-iba kasing klasifikasyon. Mayroon pong provincial, city operation, meron po yung ang carousel natin dyan, Oo, may the carousel. shuttle service, may tourist transport service, school service. So, iba-iba po kasi yung mga function yan. Kaya po nire-reiterate lang namin na yung klasifikasyon ng shuttle service ay hindi po maigaya dapat dun sa mga general buses o yung mga public utility buses na katulad ng mga pamasada at ng city operation. Oho. Meron tayo nakikitang nilalagdaan, ano po yan, signature to support, ano pong ano yun? Yes po, yan po ay campaign na sila po ay willing na suportahan at maisaayos po. Dahil kung kami po ay magiging maayos, ang ating pong mga bisita na mga investor sa bansa ay hindi na rin po aalis. Kasi kung mga nasa 2-3 kumpanya na rin po ang lumipat sa ibang bansa tulad ng bansang Vietnam, dahil doon nila nakita yung magandang pagtangkilik ng gobyerno sa kanilang mga investor. So yan po kasi yung nagiging problema once na ang isang kumpanya tulad ng isang provider, pag hinarang po kasi ng apprehending officer, hindi ko na po sasabihin kung ano man siya, apprehending officer, at siyempre hinuli, pinababa, o nagkakaroon po kasi ng problema yung operation. So walang nagtatrabaho para do sa planta. So ang tendency is na sisira ang production nila. So chain reaction po 'yan. So doon nila nakita na ang may pagkukulang yung ating gobyerno para doon. Kaya minabuti nilang lumipat ng Vietnam na talagang open arms sila doon at inaasikaso sila. So kaya po kami ay tumutugon, gusto naming i-align na dapat ang shuttle service ay iba yung treatment po kasi sa mga proseso. Ayun. Gano'ng nakakarami, Sir Joseph, ang bumubuo sa PS BUA? Out of 51 shuttle bus company, 42 companies po ang miyembro ng PS BUA, consisting of 2,800 buses and vans na po yun all over the country. Pero mostly is from Luzon and then particular dito sa Calabarzon ang mga miyembro po natin. Kaya dahil dito naman ang mga industrial, kung nasaan po ang mga industrial park, nandun din po ang mga shuttle service provider. At mabuti nga po at kagabi ay talagang hindi man nakahabol si Senador Lacson nung mayroong kasing regular session sila, nung alam niyang hindi makakahabol ay ang kanyang anak na si Attorney Jerica Lacson ang kanyang pinapunta upang ipahatid yung mensahe at talagang maayos naman ang naibigay sa amin na tugon at pagpapasalamat. Ayun. So congratulations po, and of course more power kasi kailangan yung iisang tinig ninyo, no? Alam naman natin na pinakinggan na yan at siguro yung para sa kapakanan ng lahat ay talagang matugunan ng ating mga nasa gobyerno, Sir Joseph. Opo, at kailangan po kasi matugunan ito dahil otherwise hindi na kailangan mag-imbita ng investor kung wala naman yung land transport na magkikater para doon sa mga empleyado nating Pilipino. So dapat magpasalamat tayo dahil isang kagandahan na nagbibigay ng libreng sakay para sa mga kapwa natin Pilipino, ang mga investor natin dito sa bansa. Ayun. Congrats din po doon sa success ng Mega Job Fair ng Rotary ng RI District 3830, of course, with you sa isa sa mga ang host pala, ang Rotary Club of Muntinlupa Central. Nakarami kayo nun, sir. Dami na namang mga nag-apply pala at na-hire. Yes po, at actually na-break po yung lahat ng record namin since nung ako nag-umpisa ng 2018. Ito po yung pinaka-malaki sa lahat. At nagpapasalamat po ako doon sa district governor namin. Siyempre,
pumunta po siya doon. Kaso wala na ako talaga noon dahil mayroong other appointment. Si Governor Reggie Nolido, Attorney Reggie Nolido, dahil talagang pinuntahan niya yung events dahil nandun din ang lahat ng halos karamihan ng Rotary Club sa District 3830. Congratulations. Dami daw na hire eh. Kaya sabi ko, wow, nakakatuwa naman at least. Ikaw ba, sir, sa iyong shuttle services, marami din bang nag-apply? At hired na, sabi mo, iuwi mo na. Meron naman po tayong mga nakuha, kaya lang dito sa Manila, yung mga, kumbaga yung Manila area lang talaga, siyempre, maaring taga rito yung mga aplikante kasi kaya sa Metro Manila, kaya gusto nila ma-assign dito sa Metro Manila. Pero magkakaroon din kami ng job pair sa Calabarzon para sa PS BOA para kasi ang kailangan pa naming empleyado ay mahigit 100 sa aming grupo. Kaya talagang yan yung mga susunod na hakbangin namin upang mas mapaganda namin yung serbisyo sa aming mga kliyente. Ayan, maraming salamat Sir Joseph. Nako, nasa gitna pala kayo ng kalsada. Maraming salamat po, Ate. marami ka pang errand, sir. Maraming salamat sa oras. Ayan, okay. Meron ka pa bang gustong pasalamatan, Sir Joseph? Go ahead. Ayun, nagpapasalamat ako sa mga miyembro ng PS BOA doon sa aking Rivera, Vice President Luis Machuwi, yung mga board of director ko, Attorney Demi Pagkanlungan, Aldos Almais, and then kay Tess Riaño, kay Tin Bongat, at of course yung aming grievance or yung ethics committee na parang counterpart ni JBR Sito. Ito yung ethics committee chair, si Nestor Chavez. Yan. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng PS BOA sa pag-suporta kagabi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat Sir Joseph. Thank you very much. And yung kanilang mega jobs fair. But anyway, mga kaibigan, Sir Arfel Joseph Austria, and chairman ng PS BOA at past president ng Rotary Club of Muntinlupa Central. Babalik po tayo sandali lamang. Oras natin, meron na lamang tayong 4 na minuto at 4:00 na ng hapon. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hybrid Race Zone, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice Jazz, EJ and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas
12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Ayan, bago tayo magpaalam, meron lamang tayong mahalagang panawagan. Meron pong kulay brown na wallet na isinauli po dito sa atin. At ito po ay meron pong national ID. Ayan, at grade 11 and 12 ID po, no? So, ibig sabihin, senior high, no? Student. Yan, siya po ay from Our Lady of La Salette. Tama ba? So, siguro, dun po sa may-ari nito, pwede po kayo magsadya dito po sa DZRH at pasalamatan natin yung nakapulot, si Ma'am Lerma Gasper. Ayan, yung nakapulot dyan po sa area ng Donada sa Pasay City. Ayan, so, of course, ito, nakapangalan yung mga ID, kay John Kenneth Almario Arellano, taga San Jose del Monte, Bulacan. So punta po kayo dito po sa DZRH. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok at maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa ating pong mga public service program at syempre ang DZRH Operation Tulong at ang Public Service Hour. Ayan, thank you for making us again number 1 sa survey po. Thank you very much. Ayan, sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH Research Center at ng DZRH Operation Tulong, maraming salamat kay MG Abraham, kay Jeric Barreto, at kay sinong kasama mo? Si Het Del Moro, at syempre sa RHTV. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petrocor po sa programang DZRH Break Time. Oras natin, 1 minuto makalipas po ang 4:00 ng hapon. This time check is brought to you by Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga.